batas, yun din dapat ang maging starting point natin. Hindi yung kawawa tayo dahil hindi natin mabago-bago ang dapat baguhin, which is ang dami natin yung mga 60-40, yung mga kung ano-ano pang mga binaban o rini-restrict ng mga industries na nandun sa loob ng saligang batas. Now, hindi ko po sinasabi na walang restrictions sa ibang bansa. Meron din, pero yung kanilang restrictions, kung meron man, ay nasa loob ng nandun sa loob ng batas at hindi sa loob ng saligang batas. Okay? Iba kasi ang saligang batas at ang batas. Ang saligang batas mahirap baguhin, mahirap alisin ang dapat alisin, no? So or dapat baguhin. Ang batas pwedeng i-amend anytime. Kung kunyari may pagbabago, pwedeng i-amend agad 'yan. Pero ang saligang batas kasi unang-una kinakailangan ng imbis na simple majority, kinakailangan ng siguro 3/4 vote or tapos may ano pa yan, may proseso pa yan ng plebisito na mangyayari. So, komplikado kapag nasa saligang batas nilagay ang mga patakaran. So, yun po. And then, meron din ibang mga kinakailangan baguhin. Alam naman natin, di ba sinabi natin na malaki masyado ang Pilipinas, mahihirapan tayong gumaya sa Singapore, yan ang sinasabi na marami. Sasabihin ko, kaya nga natin kinakailangang mag-federalism din. At some point in time, maybe not immediately, pero eventually kinakailangan natin ng federalism. Kasi ang federalism po, yun ang magbibigay sa atin ng kakayahan na ma-manage natin into, ma-subdivide natin into manageable parts ang Pilipinas. So, hindi naman natin, kasi ang Singapore, maliit, di ba? O ba't sila, pwede naman natin gawin kung ano ginagawa ng Singapore kasi pwede natin i-subdivide yung Pilipinas such that yung mga regions natin ang magiging parang mga Singapore. So, pwede yun, no? And then, last but not the least, may isa pang reforma na kinakailangan which is yung magkaroon tayo ng parliamentary system. Na ako mismo, nakita ko sa Singapore, kaya pala ang ano nila, ang episyente ng kanilang sistema dahil ang sistema nila ay nakatutok sa sa galing, sa leadership abilities, ganyan. Yung hindi yung sino yung sikat, yun yung nananalo. Dito sa parliamentary system, nakatutok ang mga botante sa tawag nito, sa platform ng mga partido at sa loob ng partido, pinipili ng mga tao sa loob ng partido yung sino yung mga magagaling para maging leader ng partido. Pag nanalo yung partido, may isang partido, sabihin natin may party A, party B, party C. Kung yung party A yung nagkaroon ng tinatawag nating absolute majority ng number of seats sa loob ng kanilang legislatura, yung leader, kung sino man yung naging leader ng party A, yun ang magiging prime minister. Kung sa ibang panahon, yung party B naman yung nagkaroon ng majority of all seats, yung party B, yung leader ng party B yung magiging prime minister. So, ganun po yung pinagkaiba kasi sa atin, nagra-run yung mga tao, not necessarily dahil sila yung leader ng party. Mandaming beses, kunyari, yung time ni Noynoy, hindi naman siya yung leader ng party pero siya yung naging standard bearer nila. At alam naman natin, I hate to say it, I'm sure meron mga taong baka ma-offend, pero nagkataon na si Noynoy was not the best person for the job. So, I mean, hindi nga siya naituring na leader nung partido nung time na yon, si Mar Rojas yung president ng partido, 'di ba? So, yun yung punto natin dito sa presidential system, mas nadadala nung kasikatan kung sino yung mananalo, 'di ba? Imbis na sino yung pinakamagaling. So, yun yung isang malaking problema. Kaya mas maganda kung ang Pilipinas maging parliamentary system din kasi talagang makikita naman natin kukumpara natin mga bansang gumagamit ng parliamentary system, usually mas magaling yung kanilang sistema, mas maganda yung quality ng kanilang leadership kaysa sa mga bansang gumagamit ng presidential system. So yun po yung tatlong ipinaglalaban namin sa Correct Movement. Ang ginagawa po namin sa Correct Movement ay nag-i-explain po kami, ini-inform, ini-educate natin at ini-enlighten ang mga tao as much as possible. So, yun po, parang nag-i-explain lang po kami para maintindihan ng mga tao, ano ba tong constitutional reform na to? Ba't ba ito kailangan?
So yun po, yun lang talaga ang ginagawa namin. Nag-i-inform lang kami, nagkakalat ng impormasyon. Gusto lang po naming maliwanagan ang mga tao, ang mga Pilipino, kung bakit importante itong mga reformang ito.